Hi guys, it's me Jack TV, and for today's video, pag-usapan natin itong nasa taas, no? As you can see, nag-post na po ang BGMP ng kanilang announcement regarding po sa application para po sa mga mag-a-apply ng BGMP, no? So let us talk about the general qualification para mas maunawaan po ninyo at mas maintindihan po ninyo kung ano ba dapat, yung mga dapat nyong gawin at kung ano yung mga dapat nyong unahin, no? So, let us proceed muna sa general qualification for appointment. Ibig sabihin, ito daw po ay mga bagay na itinataglay ng isang aplikante, no? Unang-una, a citizen of the Republic of the Philippines. Nangangahulugan daw na ikaw ay isang Pilipino, no? Ikaw ay nakatira o residente ng Pilipinas. Now, let us proceed to letter B, rather. A person of good moral character. Ibig sabihin, ito daw ay ang isang aplikante ay nagtataglay ng mabuting asal or wala po siyang mga pending case like mga criminal or administrative case or tinatawag nating civil case, no? The next one is must have passed the psychiatric, psychologist, drug and physical test for the purpose of determining his or her physical and mental health. Sa makatubid, tinitignan po dito yung inyong mental capacity. Ibig sabihin, tinitignan kung ikaw ay may saltek or wala, no? Kung ikaw ba ay may tinataglay na pagiging baliw or meron ka daw mental health problem. The next one is that yung tinatawag po natin must possess a baccalaureate degree from a recognized institution of teaching. Ibig sabihin, ang isang aplikante daw ay isang graduate ng 4 na taon or higit pa, no? Dapat daw tinataglay niya yung iba't ibang kurso, katulad ng pagiging criminology, pagiging guro, pagiging engineer, doktor, or even abogado, no? Even medisina, no? Dapat daw ay 4 na taon o higit pa. The next one is that must possess an appropriate eligibility, like second level eligibility or anything, no? So sabi dito, meron tayong tinatawag na Republic Act 1080 or yung board or bar examination, no? Ibig sabihin, ang isang tao daw ay dapat may second eligibility or second degree eligibility na kinakailangan para ikaw ay maging kwalipikado sa pagiging officer. Ibig sabihin, kailangan ay pasado ka ng board or bar, even civil service, no? Even penology exam, no? Kung ikaw ay mag-a-apply ng BGMP. The next one is must have been honorably discharged or dismissed for cause from previous employment. Ibig sabihin, kung ikaw daw ay natanggal, no? Or ikaw daw ay nag-resign, kinakailangan daw ay may sertipiko ka na ikaw ay natanggal hindi dahil nagkaroon ka ng kaso but ikaw ay totally endo or ikaw ay nag-resign sa iyong posisyon at hindi ka gumawa ng isang bagay na magkukos ng hindi pagiging kwalipikado sa application. The next one is that yung tinatawag natin na must have not been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude. Ibig sabihin, ang isang tao daw or ang isang aplikante daw ay hindi daw dapat, no, na gumawa ng isang bagay na ikakasira ng kanyang reputation, no? Kumbaga, dapat wala siyang kaso sa MTC or RTC man. The next one is yung tinatawag natin must not be less than 21 nor more than 30 years of age. Ibig sabihin po niyan, ang isang aplikante ay hindi dapat bababa sa 21 or hindi higit pa sa 30 years old. Pero, in every rules, there is an exception. Sabi dito, ang isang aplikante daw ay makakapag-apply pa rin kung siya daw po ay may tinataglay, no, na special skill na maaari po niya magamit for age and height waiver. Okay? The next one must be at least 5'2" inches height for male and 5 flat for female, no? Ibig sabihin, yung mga height na yan, na requirements for BGMP, ay kinakailangan tinataglay ng isang aplikante. But, sabi ko nga, in every rules, there is an exception. Kung ikaw ay mayroong tinatawag na height waiver or meron kang indigenous, no? Kumbaga, ikaw ay nasa tribo na talagang ang lahi ninyo ay mga maliliit, no? Hindi naman totally maliliit, but
ikaw ay nandun sa parting yon. Okay? The next one is that, sabi dito, must weight not more or less than 5 kilograms from the standard weight. Hindi daw pwede ang mga obese, no? Yung mga sobra or matataba na husto. Kinakailangan, sakto pa din kapag ikaw ay mag-apply. Hindi naman sinabing di porket overweight ka, hindi ka na kwalipikado. Bibigyan ka pa rin ng tsansa, no? Na ikaw ay magbawas hanggang sa ma-meet mo ang requirements ng BJMP. Now, punta naman tayo sa documentary requirements. But, bago pa man tayo pumunta dyan, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-follow ang page na ito, no? Para po sa panibagong video na aking i-upload. Dito lang po muna tayo at isusunod po natin ang documentary requirements. Okay?